Nangunguna sa ating mga pangunahing mga balita, presyo ng mga produktong petrolyo. Ito nga ayaw ng senyora ko talaga namimiligro sumirit. Ayan na po senyora, sisirit na. Sa 10 pesos per liter bunsod ng sigalot sa Middle East. Aray ko. Senyor Balita! Pangulong Marcos, ihirit naman ng emergency powers sa Kongreso para po maibaba ang excise tax sa langis. At least makakatulong ito kung maaprobahan ito ng Kongreso. Senyor Balita! Posibleng epekto ng digmaan sa Middle East sa presyo ng mga bilihin. Naku, lalo na sa pagkain. Naku, number one pa naman yan. Kailangan natin. Mahigpit na pong binabantayan ng ating gobyerno. Mamaya po, tabayan na natin. Senyor Balita! At sa PCC in substance ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, ayun, tinatalakay na po sa kasalukuyan dyan po sa House Justice Committee. Mamaya po malalaman natin ang detalye ng mga pangyayari na nagaganap ngayon dyan sa pamamagitan ng ating 1230 Jelly Mendez. Ang tabayanan po ninyo yan sa paghatid namin sa kamuhan ngayong araw na ito ng ating paghatid ng mga pangunahing mga balita. Siyempre pa kasama po ninyo ang buong pwersa ng News and Operation Center ng DWIC Radio Tali 23 TV. Bago po namin natin sa inyo mga detalye ng mga balita, nasa linya na po natin ang ating pag-asa para po ibigay muna sa atin kung anong pag-asa natin. Hindi yung pag-asa talaga, kundi ang weather report natin, ang weather condition sa pamamagitan pa rin ng pag-asa. Kasama natin si Ginoong Benny Estareja. Mr. Estareja, magandang tanghali, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area. Patuloy pa rin ang mainit na easterlies for most of our country. Dito lamang sa may extreme northern Luzon nakaka-apekto yung northeast monsoon or yung malamig na amihan. Maaaring hanggang bukas meron pa rin po doon. But ating bansa, for most of our country, partly cloudy to cloudy skies. Dahil po easterlies yung prevailing na weather system, asahan po na magiging mainit at malinsangan, lalo na ngayong tanghali hanggang mamayang around 4 p.m. And then sa dakong hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, do mga pulu-pulu lamang, at mga localized thunderstorms po ito na usually 1 to 2 hours ang itinatagal. For Metro Manila, posibleng umakyat sa 32 degrees yung ating actual temperature, but the heat index, yung tinatawag na temperatura na maaaring maramdaman ng ating buwan, posibleng umakyat sa 36 degrees Celsius. At may mga lugar po na posibleng nasa 40 to 41 degrees yung ating maximum heat index, kagaya dito sa may Iloilo, Negros Occidental, sa may Northern Palawan, and Zamboanga City. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang tanghali po. Maraming salamat, Ginoong Benny Estareja ng Pag-asa. Pinakalites po ng lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Martes, ikatatlo ng buwang Marso 2026. At tuloy-tuloy na tayo, 7 minutos na makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Entra na tayo sa ating mga umaaribang mga balita. Sabi ng kadetalya ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito, posibleng tumaas po sa 10 piso kada litro, senyora, ang presyo ng produktong petrolyo. Ganyan po magmahal ang ating mga presyo ng gasolina, ng ating petrolyo. Ito po ay sa susunod na linggo na, at bunsod ng patuloy na tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Ayon po kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kung aabot sa $20 ang dagdag presyo kada biles ng langis sa pandaigdigang merkado, posible pong magkaroon ng karagdagang 7 hanggang 16 pesos. Ilan to? Hanggang 10. Ayan, 7 hanggang 10 pesos po ang presyo ng petrolyo sa ating bansa. At tiniyak po ni Director Abad na patuloy na minomonitor ng ahensya ang galaw ng merkado habang nakikipag-ugnayan na po sa Department of Transportation at Department of Agriculture
kaugnay posibleng pagpapalabas ng fuel subsidies. Maaaring ma-activate anya ang fuel subsidy program kung ang average ng Dubai crude ay umabot po sa hindi bababa sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Matatandang umakyat po ng $82 kung matatandaan ninyo ang kada bariles ng Brent crude future. Pinakamataas po mula Enero nito pong nakaraang taon. Yung balita! 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Habang kayo patuloy sa pananghalian, sana po nalulunod nyo, senyora, yung kinakain ninyo habang binibigay ko sa inyo ang report tungkol po dito sa ating pag-inasang matinding pagtaas ng presyo ng ating mga petroleum products. Ang hirap lumunod, ano, engineer? Ang hirap lumunod. Pag nagtawon ako, ano ba to? Isiniwalat po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihirit po siya sa Senado at Kongreso sa dagdag na kapangyarihan para po maibaba. Yan po nga excise tax na sa produktong petrolyo sakaling lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Ayon po kay Pangulong Marcos, kailangan mayroon pong nakahandang hakbang ang pamahalaan upang ika nga ay mapagaan ang epekto ng taas ng presyo ng langis sa publiko. At iginit po ng Pangulo na dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, posible pong tumagal pa ng 4 hanggang 5 linggo ang kaguluhan na nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis. Gayunman, tiniyak po ng Pangulong Marcos na may sapat na supply ang Pilipinas na maaaring tumagal po ng 50 hanggang 60 araw. Ilang buwan lang yun? Buwan lang yun. 3 hanggang ilan? Ay 6 na pong araw. 2 buwan lang. Halos 2 buwan lang. Kulang pa. Baka hindi natin alam kung gaano katindi ang konsumo natin. 10 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Anyway, nakakatulong yung mga electric, di ba? Nakakabawas yan ng konsumo. Yung mga electric cars na meron ngayon at meron din naman tayong electric buses na ginagamit po ngayon yun na pin po ng ating Pangulo, di ba? Pinagamit yan sa mga buses. Tama-tama, timing yan. 11 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ma-report tayo mula kay Jen Patrolia. Nga natin yung posibleng epekto sa presyo ng pagkain, dulot po ng bakbakan dyan sa Middle East. Mahigpit na binabantayan na po ngayon. Ang detalye niyan ihatid ni Jen Patrolia. Jen? Mahigpit nang binabantayan ng Department of Agriculture ang sigalot sa Middle East matapos ang airstrike ng US sa Iran. Nagbabala si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na maaring tumaas ang presyo ng langis, pataba at freight na direktang makakaapekto sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ayon sa kalihim, ang pagtaas ng bunker fuel at presyo ng krudo ay maaaring magpamahal sa mga inaangkat na produkto tulad ng wet at animal feed, gayon din sa presyo ng tinapay, manok at baboy. Paalala ng DA na Interconnected Global Food System, ang mga sigalot sa malalayong bansa ay mabilis na naman nakakaapekto sa domestic supply chain at food security ng Pilipinas. Ako si Patrol 38 Jen Patrolia nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolia, direct commented dyan po sa lugar po ng ating energy. At para po alamin natin yung mga sitwasyon dyan ng kalagayan ng posibleng epekto ng presyo ng pagkain dulot nga po ng patuloy na bakbakan po sa Middle East. 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Sufficiency in substance ng mga impeachment complaints laban po kay VP Sara. Ayun, sinimulan na pong talakayin sa House Justice Committee. Nandun po ang ating kasamang si Mendez at alamin natin ang detalye ng mga sitwasyon ngayon. Andun ang update. Alamin natin mula kay Jelly Mendez. Jelly!
Tiniyak ng House Committee on Justice ang pagtupad sa kanilang mandato na idaan sa tamang proseso ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, hihimayin at susuriin ng komite ang nilalaman ng dalawang reklamo. Titignan ang bawat paratang upang malaman kung umaabot sa pamantayan ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Binigyan diin ni Luistro na hindi biro at seryoso ang mga paratang sa Vice Presidente na nangangailangan ng seryosong pagsusuri. Bukod pa dito, ang bawat pahinaan niya ay may katanungan na kailangan ng sapat na kasagutan. Binigyan din ni Luistro ang kahalagahan na malaman kung sapat ang mga nilalaman ng impeachment complaint para magpatuloy sa pagdinig. Sa ngayon, nagpapatuloy ang komite pagtalakay sa ikatlong impeachment complaint na inihain ng lawyers at religious groups na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, kung saan tinitimbang ang batayan sa reklamo kabilang na yung limang inihain ng grupo, kabilang na yung culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes at betrayal of public trust. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may taodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente mula po dyan sa Kamara, kaugnay po dyan sa kaganapan pa rin ng ginagawa yung pagdinig dyan po sa complaints laban po kay VP Sara na sinimuna na kayin dyan sa House Justice Committee. 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inatasan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking walang magaganap na pananamantala sa presyo po ng langis at iba pang mga pangunahing bilihin sa gitna po ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, maigpit ang bilin ni Pangulong Marcos na bantayan ang galaw ng presyo pang hindi makapanamantala ang ilang negosyante. Iginit po ni Yusek Castro na hindi pa napapanahon ang pagtaas ng presyo ng langis, kaya't pinatitiyak anya ng Pangulo sa Department of Energy ang pagkikipag-ugnayan sa oil company sa bansa. Inatasan na rin ng Department of Trade and Industry na magkasa ang masusing monitoring sa presyo po ng mga bilihin dyan po sa merkado. 16 minutos na makalipas ang 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nagbabalik si Jen Patrolia. Yung pong pamilya ng Filipina caregiver na nasawi sa airstrike sa Israel, sasaklaruhan na po ng DSWD. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jen Patrolia. Jen? Tutulungan ng Department of Social Welfare and Development ang pamilya ng overseas Filipino workers na si Man Velasquez de Vera na nasawi matapos tamaan ng shrapnel sa airstrike sa Tel Aviv, Israel. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran o ang DSWD Field Office 1 sa local government unit ng Basista, Pangasinan upang maihatid ang agarang tulong pinansyal sa ilalim ng AICS at psychosocial support sa naulilang pamilya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Domlao, handa rin ang kagawaran na magbigang livelihood assistance sa pamilya ni De Vera. Patuloy naman ang koordinasyon ng kagawaran sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs para sa repatriation ng labi ng biktima at iba pang OFWs na nais umuwi sa Pilipinas. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Nagatid sa ating orasan, 17 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo tanggapin mula kay Patrol 24, June Samson. Panalangin para sa nagaganap na gyera ngayon dyan po sa Iran. Ito na po ipinananawagan. Ang detalye mula kay June Samson. June?
Senyor, patuloy at muling umapit at hinihikayat ng Archdiocese of Manila ang bawat Pilipino na isama sa panalangin ang pagkakaroon ng kapayapaan at matigil na ang kaguluhan sa gitnang silangan. So inilabas na circular order na nilagdaan ni Chancellor Father Carmelo Arada Jr. ay nananawagan si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula sa mga tauhan ng Simbahang Katolika na mag-alay ng panalangin para maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Diyan ay hiniling din ng Archdiocese of Manila na araw-araw magdasal ng rosaryo para mamayani ang kapayapaan at pagkakaisa. Matatandaan na maging si Bishop Ruperto Santos ng Roman Catholic Diocese of Antipolo ay una na rin nanawagan sa mga overseas Filipino workers sa Middle East na manalangin at manatiling alerto para sa kanilang kaligtasan. Iginit si Bishop Santos na sa ganitong uri ng sitwasyon ay panalangin ang kinakailangan para matigil ang kaguluhan at manatili ang kapayapaan. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. 19 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula kay Jun Samson, dumako tayo sa Senado. Kabiguan ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang mga aligasyon ng 18 nagpakilalang sundalo. Ayan, kinwestiyon po ni Senador Amy Marcos. Ang detalye niyan, ihatid ni Sally Ortega. Bueno, Sally. Bakit may dapat ikatakot sa pag-iimbestiga? Itiniyag ni Senator Amy Marcos makaraang questionin ang hindi pagpapatawag ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa salaysay at aligasyon ng 18 dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagparatang ng corruption o delivery ng kickbacks. Git ni Marcos, kapag may mga aligasyon tungkulin ng mga institusyon ng pamahalaan na imbestigahan ng mga ito at huwag baliwalain. Binigyan din ng senadora na dahil may mga pagdududa sa katotohanan ng paratang, mas higitaan niyang may rason upang bigyang pagkakataon ang mga naghain ng affidavit na ipaliwanag at patunayan ang kanilang mabibigat na akusasyon sa ilalim ng masusing investigasyon. Ayon pa kay Senator Marcos, ang isang investigasyon ay hindi lamang nagtatanggol sa interes ng publiko, kung hindi pinangangalagaan din ang reputasyon ng mga pinararatangan. Sakaling mapatunayang gawa-gawa lamang ang mga aligasyon, dapat umanong panagutin ang mga taong malisyosong kinaladkad sa kontrobersiya ang mga pangalan ng iba, kabilang na ang mga miyembro ng Senado at Senate President. Git ni Senator Marcos ang katotohanan, mapatunayan man o mapabulaanan, ang mga paratang ay lalabas lamang sa pamamagitan ng investigasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat sa Ortega Bueno. Nagatid sa ating orasan, 21 minutos na po. Nakalipas ang alas 12 ng inyong pananghalian. Samantala, pinatitiyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bibigay ng pamahalaan ng kinakailangang proteksyon sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, malinaw po ang direktiba ng Pangulo na unahin ang kaligtasan ng mga Pilipino overseas worker sa mga epektadong lugar. At inatasan na din anya ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na tiyaking makakatanggap ng agaran at sapat na suporta ang ating mga OFWs. At iginit pa ni Secretary Recto na hindi rin pababa ng pamahalaan ng pampamilya ng mga OFW sa Pilipinas at sisiguruhin mabibigyan ito ng kaukulang mga tulong. Senyor Balita! 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Walang nakikitang dahilan ng National Security Council para mabahala ang publiko sa banta ng Iran na gumanti at umatake sa mga base militar ng Amerika matapos pong alalayan ang Israel sa mga isinagawang pag-atake. At pahayag po ito ng ating NSC sa harap ng pangambang ng National Security Council, sa harap po ng pangambang madamay ang Pilipinas sa plano ng Iran bilang malapit na kalyado ng Amerika. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, na ayon po
sa NSC, walang kahit anong military base ang Amerika sa Pilipinas. Nilinaw din ng NSC na kontrolado ng pamahalaan at hindi ng ibang bansa ang lahat ng kampo ng militar na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Senyor Balita! 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may sapat na pondo ang ating pamahalaan upang matulungan at mabigyan ng kinakailangan suporta ang mga Pilipino sa Middle East. Ayon po kay Secretary Kakdak, may nakalang 2 bilyon na piso para po sa Action Fund, bukod pa sa karagdagang pondo para po sa operational expenses. Dahil dito, maaaring niyang umabot sa 3 hanggang 4 na bilyong piso ang contingency fund para po sa pagtulong at pag-asikaso sa mga overseas Filipino workers. Binigyan din ni Secretary Kakdak na patuloy ang koordinasyon nila sa Office of the President at Office of the Executive Secretary kaugnay ng posibleng dagdag na pondo kung kinakailangan. Senyor Balita! Samantala, balikan natin muli si John Samson. Preliminary investigation sa plunder case ni dating Senador Revilla at iba pa tutuloy ngayong araw ng DOJ. Detalye mula kay John Samson. John? Senyor, posible umanong magsusumite ngayong araw ng counter affidavit sa Department of Justice si dating Senator Bong Revilla kaugnay sa reklamong plunder na inihain ng National Bureau of Investigation para sa umano'y maanumalyang flood control projects. Hindi kasi natuloy ang preliminary investigation na unang itinakda noong February 20 dahil nagsumite ng mosyon ang NBI na humiling nagdagan ang mga respondents sa reklamo. Una nang sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na naisyuhan na ng sabina ang mga karagdagang respondents, kabilang ang 4 dating engineers ng Department of Public Works and Highways sa National Capital Region na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali at Arturo Gonzales Jr. Kaugnay niya na inaasahan na magsusumite din ng kanilang kontrasalaysay ang mga ito ngayong araw para idepensa ang kanilang panig. Iginiit ng DOJ na batay sa mga ebidensyang nakalap ng NBI, may aligasyon na ang 4 na nagdagdag na respondents ay kasabwat umano ni Revilla sa nasabing flood control scandal. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Samson. At babalik po kami, ha? Huwag ko kayong alis. Patuloy kayong sumubaybay sa lahat ng ating mga pangunahing mga detalye ng ating mga balita habang kayo nananangalian dyan. At patuloy din kami maghahatid nito pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa inyo. Alas 30 na po ng tanghali at siyempre hapon na, merienda na kayo yan. Mindong merienda, kape muna. Magkape muna kayo habang nilagang kape ha, muna. At siyempre, nakakatipid tayo sa mga nilagang kape. Yan po yung nauuso ngayon eh. Mas madaling lutuin, mas madaling bilhin dahil mas mura. At tamang-tama ngayon sa pagbabudget natin dahil tataas po mga pangunahing bilhin. Saan na po natin yan? Kaya ang daming iniisip ng aking mga senyora habang sumusubo ng pagkain. Pero panalangin nun namin, matunawan po kayo sa gain. Huwag niyo yung gamitin ang isip nyo habang kayo kumakain. Relax lang. May awa ang Diyos, di ba? Lagi ganun eh. May awa ang Diyos. Para wag tayo mawawalan ng pag-asa. Okay, senyora? Yan po ang paalala lang namin. Para po sa lahat ng mga taga-subaybay natin, sapagkat tayo po ay nalalagay ngayon sa krisis. Mukhang hindi ho maglulubay ito si Trump. At nagbabala pa ho siya na malamang na magkaroon daw ng mahabang tatagal pa raw itong pakikipag-laban nila sa Iran. Dahil po matindi ang nangyayaring karahasan, kaya yun po ang sabi ni Presidente Trump ng Amerika. 31 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita!
At tingnan natin muna, bisitahin natin ang Basista, Pangasinan, kung saan nandun po yung ang ating correspondent dyan po sa Northern Luzon, si Liway Gire, para po alamin natin kung ano na ang sitwasyon dyan hinggil dito po sa namatay na OFWs dyan po sa Israel, na kung saan po ay nandun naman ang ating kasamang si Liway Iparagere. Ayan, ang ganda ng pangalan ni Liway, no? Magandang hapon, Liway! Sa gitna ng matinding pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanilang anak sa Tel Aviv, Israel noong Pebrero 28, ang mga magulang ng OFW na si Mary Ann de Vera ay nakikiusap sa lahat, igalang ang kanilang Ang kahilingan na ito ay ibinahagi sa media kahapon ni Mayor Jolly Resuello ng bayan ng Basista, Pangasinan. Si de Vera ay taga-poblasyon Basista. Ayon kay Resuello, hiling din ng pamilya sa mga government agencies ang mabilis na pagproseso ng mga kinakailangang dokumento, ang agarang maiuwi sa Basista ang labi ni Mary Ann at makasama sa pag-uwi sa Pilipinas ang asawa nito at kapatid na nasa Israel. Ayon pa rin kay Resuello, dumating nung linggo ng gabi ang mga kinatawag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ipinaliwanag nila sa mga magulang kung ano ang ginagawa ng kanilang mga opisina at kung ano ang iba pang assistance na ibibigay ng OWA at MW. Sinabi ni Resuello na intindihan naman ng pamilya kung ano ang sitwasyon sa Israel at sa Middle East. Panalangin nila na sana magkaroon na ng pagkakataon na maiuwi ang labi ng kanilang anak sa Basista. Sa pakiusap para sa kanilang privacy, nagtalaga na ang lokal na pamahalaan ng mga pulis para magbantay sa bandang harapan at sa bisiti ng tahanan ng pamilya. Sinabi ng mga reporters na pumunta sa lugar kahapon, maayos naman ang pakikipag-usap ng mga pulis na andoon. Pinaghahandaan din ng lokal na pamahalaan ang pagdating ng labi ni Mary Ann, lalo pat inaasahan ang pagdalaw para makidalamhati ng mga opisyales mula sa gobyerno. Samantala, nagpahayag si Governor Ramon Gico III ng pakikidalamhati ng pamahalaan lalawigan ng Pangasinan sa pamilya ni Mary Ann at ang patuloy na panalangin para sa kanilang kapanatagan sa panahon ng matinding pagsubok. Mula sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon, Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, May Iparagire, ang ating pong correspondent dyan po sa lugar ng Northern Luzon at kaugnay pa rin sa kalagayan ng nasawing overseas contract workers na si Mary Ann de Vera. At nagadit sa ating orasan, 34 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, may report tayong parintatagapin mula kay Jen Patrolia. Higit 5,000 promotion backlogs ng mga guro. Ayun, aprobado na raw, ha? Alamin nga ng detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Aprobado na ng Department of Education ang 5,335 reclassification applications ng mga guro na naiproseso sa ilalim ng dating guidelines. Ito'y bahagi ng implementasyon ng Expanded Career Progression System. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layunin ng hakbang na ito na tiyakin na walang pampublikong guro ang magre-retiro sa entry-level rank at mabigyan ng tamang pagkilala at promosyon. Kasabay nito, hinihintay na ng DepEd ang aproba ng Department of Budget and Management para sa 914 kandidato sa school leadership positions tulad ng head teachers at school principals. Sa ngayon, may nakalaang record na 6.1 billion pesos na pondo ang DepEd ngayong taon para sa promosyon ng mahigit 100,000 guro bilang bahagi ng pagpapalakas ng moral at pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ako si Patrol 38, Jetrolia nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolia. Nagatid sa ating orasan, 36 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Isang overseas Filipino worker naman ang nagdamo ng sugat matapos po ang pagsabog sa paliparan sa Kuwait sa gitna po ng digmaan sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon po sa Migrant Worker Secretary Kakdak, nagkasugat sa leeg ang naturang OFWs at nakalabas na rin sa ospital. Nauna nang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay ng isang Pilipinong caregiver dyan po sa Israel na nasawi sa airstrike. Nilinaw naman ni Secretary Kakdak na hindi pa napapanahon ang mass repatriation dahil sa pagsasara ng ilang airspace at pagkaantala ng mga biyahe sa Middle East. 36 minutos na. Balita! 36 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman ng Commission on Filipino Overseas na ligtas at operational po ang mga Philippine schools overseas sa Middle East sa gitna po ng tumitinding tensyon sa Gulf region. Ayon po kay CFO Secretary Dante Ang, may ilang paaralan po ang pansamantalang nagpatupad ng online classes alinsunod po sa direktiba ng kani-kanilang host country. Nagsagawa na anya sila ng check calls sa mga administrator ng PSO sa Middle East na nagkumpirmang hindi apektado ang mga estudyante, guro at pasilidad ng mga paaralan. Batay po sa datos ng CFO, nasa 25,000 na mag-aaral mula po pre-elementary hanggang high school at 1,000 guro ang nasa 27 paaralan sa nasabing rehiyon. Senyor Balita! Balikan natin ang Kongreso o ang Kamara. Ayun, mahigit 20 panukalang anti-political dynasty aprobado na po sa committee level. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, lusot na House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill ng mahigit 20 panukalang batas na layong isulong ang anti-political dynasty o yung pagbabawal sa pagtakbo ng magkakamag-anak sa eleksyon. Sa botong 20 pabor, 4 ang tumutol, inaprobahan ng komite ang mosyon ni Bukidnon Representative Jonathan Chicks Flores sa i-adapt ang numbered substitute bill. Una ng consolidation o pagsasama-sama ng House bills kasunod ng isinusulong na working draft sa panlan ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na House Bill 6711. Ayon kay Committee Chairperson Zia Alonso Adjong, nakapaloob sa working draft ang second degree of consanguinity and affinity o yung civil relationship kung saan ay hindi papayagan ang pagtakbo sa kaparehong political unit. Matatandaang nagsagawa ang committee ng nationwide public consultation noong Pebrero mula Luzon, Visayas at Mindanao para alamin ang pananaw at maging ang karanasan ng taong bayan sa anti-political dynasty bill. Ito si Patrol 13, Jelly Mendez nag-uulat para sa hindi ng metodong lakas sa DWID. Sa pagbabalita ng tama, dilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara, nagatid sa ating orasan 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Jopel Pelenyo. Paglaban sa gender-based violence ngayong National Women's Month, pinalakas po ang PNP. Ang detalye mula kay Jopel Pelenyo. Jopel? Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang kanilang buong hanay na paigtingin ang mga hakbang kontra gender-based violence kasabay ng pagdiriwang ngayong ng 2026 National Women's Month. Sinabi ni General Nartates na lalo pa nilang pinalakas ang mga ginagawang pagtugon ng mga Women and Children Protection Desk sa buong bansa upang masiguro na patuloy na maisusulong ang kultura ng pagrespeto at pagkakapantay-pantay. Kasabay nito ipinagdiriwang din ngayong buwan ang Fire Prevention Month. Kaugnay nito, inatasan ni General Nartates ang lahat ng police commanders na tiyakin ang pagpapatupad ng police visibility, pagbibigay suporta sa interagency fire safety initiatives at maging handa sa pagsasagawa ng agarang pagresponde sa mga insidente ng sunog. Ito si
Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Pelenyo. Nagatid sa ating orasan, 41 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, karoon tayo ng pagkakataon para po makapanayam ang ating ambassador dyan po sa lugar ng Israel. At makakasama po natin si Ambassador Eileen Bendiola, ang Philippine Ambassador to Israel. At alamin natin ngayon ang mga sitwasyon pa rin ng patuloy na sinasagawa ng pag-aturga dyan sa ating mga kababayan dyan sa lugar po ng Israel. Nandiyan na ba siya? Nasa linya na natin? Si Ambassador? Okay. Ayan, just lang po namin si Ambassador. Sandali lang. Ayun. Ambassador, maganda. Nakikita ninyo na po ako. Nakikita na tayo. Oo, Ayan na. nakikita Ayun. kita. Good morning. Ayun. Good afternoon, Ray. Good afternoon po. Magandang hapon, Ambassador. Ambassador, unang-una ko lang pong, wala na po akong mabilisan lang po ito. Kumusta na po ang mga kababayan natin dyan ngayon sa lugar ng Israel? Sa ngayon, nasa state of emergency pa rin ang state of Israel. So, hinihikayat yung lahat ng mga kababayan na manatiling malapit sa isang shelter para anytime magkaroon ng sirena, pumasok at to make sure that people are safe. I see. So ngayon po, basta lahat po ngayon ay medyo naka-alert tayong lahat kasi alam ko diyan sa Israel meron naging signal kapag may mga, di ba? Ganun na lagi nangyayari diyan Oo, Tama ka, nasa cellphone namin yan eh. Oh, lagi nga ganun. Okay. Ano pong lugar po yung nakakaranas ngayon ng matinding bombahan diyan? Yung buong Israel ba ang apektado o portion lang? Mostly, it's spread out sa buong bansa eh. Wow. Pero madami dito sa Tel Aviv. Sentro kasi kami eh. Oo. Sa Tel Aviv mas marami. Kaya diyan po yan ang naka-alert lalo. Tama po ba, Ambassador? Oo, hindi kasi yung alert naman pumapasok kung geolocated ba yung mga Opo. yung alert. So kung physically yung ikaw at saka yung cellphone mo nandoon sa lugar na yon, Ayun. tutunog yun eh kung may alert sa lugar. Okay. Sabi po ng presidente natin medyo magtatagal pa ho. Not possible for now yung ating itong repatriation natin. Sa tingin pa ninyo, Ambassador, how long will it take? Meron ba kayong nakikitang idea diyan? Actually, hindi natin ma-foresee kung kailan talaga kasi it all depends kung bukas yung airspace. Oh. So, kung kahit na gusto magpadala ng eroplano, halimbawa galing sa atin, kung hindi pwedeng mag-landing, so wala rin eh. So, we're looking out kung the best possible scenario, yung medyo mag-stabilize yung situation para doon pwede siguro mag-repatriate. And then we cannot foresee it kasi case to case yan. Depende sa sitwasyon po. Oo, we live by the day, we live by the hour actually, Yun na nga Ray. po, napakabigat din ang Oo, kalagayan oo. natin. Kaya we cannot commit to the family, lalo na po itong pamilya ni Mendiola na nandyan po ngayon sa Inyugar. Kasama po yung kanyang asawa at ang anak, tama ba? Si Mary Ann Camo. Opo, Oo, si Mary Ann. Si Mendiola. We cannot commit. Okay. We cannot commit and the husband is aware. Oo. Okay, andyan naman po siya. At sa Nandito nakikita siya. po ninyo, may mga nasugatan din na ambassador, di ba? Sa listahan namin, walang Filipinong na sugatan. Okay, kasi po may nakuha po dito ang ating secretary ng OFWs na Migrant Work Secretary na meron po ata nakuha na sugatan pero okay lang man po nakalabas na raw sa ospital na asikaso na yun nila. Yun po. Anyway, sa ngayon po ay sa nakikita natin yung paano po itong inaasahan natin kay Mary Ann de Vera, gayong sarado nga po ang airspace, may ngayon nalaman natin na medyo malabo pa para iuwi at wala rin tayong timetable para dito. Tama ba, Ambassador? At this point. Tama. So ngayon nasa funeral parlor lang muna siya. At dahil state of emergency, wala dapat magko-congregate ng mga tao. Opo. So bawal 'yon. Very limited ang mobility ng mga tao ngayon. So unfortunately, pasintabi na lang po sa pamilya, no, pero ito po yung facts on the ground. Opo. Yan po ang katotohanan. Wala ho tayong magagawa diyan. Oo. Hindi ho natin kontrolado. Kasi kung kaya namin, Ray,
mabilis pa sa alas 4 gagawin namin. Opo. Basta't may paraan, di ba? Opo. Pero kung ang airspace ang usapan, Opo. malabo. Oo. Ayan. So at this point, sa nakikita natin ngayon, Ambassador, wait and see lang tayo muna ngayon. Hmm. Tama ba? Tama. Ambassador? Okay. Tama, oo. Until We hope, we pray, and let's see. Yun na lang po. Kaya let's keep our fingers crossed muna at this point dahil hindi ho natin mahirap po magsalita sa nangyayari ngayon. Sa nakikita niyo ba, Ambassador, meron ba kayong napupursin niyo ba kung the war will take long or ano tingin niyo? Ang hirap magsabi Ang hirap kasi din magsabi. yung una akala ko ilang araw lang. It turns out it's even longer than my original projection. Opo. Parang ito yung punto na nanghihinayang ako kasi mali yung assessment ko. Aha. Di ba? So ayun, so we try to see ngayon kung hanggang kailan to, and we hope and pray na this situation will stabilize soon kasi apektado po yung buong Middle East eh. Hindi lang naman po Israel ang tinitingnan natin diyan, hindi lang yung mga kababayan natin dito. Opo. Pero yung mga kababayan natin sa ibang bansa diyan sa Middle East. Okay. Sana naman po ay, siyempre lahat naman ho tayo, nakatingin na lang tayo sa itaas at hinihintay natin kung ano po ang mangyayari niyan. Pero tayo ngayon, at this point, wala ho tayo magagawa, silang tayo until such time na sana po ay sa tulong ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maayos na po itong problemang ito. Maraming salamat, Ambassador Mendiola, sa pagbibigay daan niyo po sa aming panatutunan dito sa DWIC at Aliw 23 TV. Salamat po. Maraming salamat, Ray. Okay. Mga kaibigan, si Ambassador, ang ating ambassador po si Eileen Mendiola, dyan po sa lugar ng Israel. Nagatid sa ating orasan, 47 minutes na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alauna tayo ng hapon. Kasi nga pala, may paalala po ulit ang PAGCOR upang sugpuin po yung lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo po ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee. Senyor Gita! Muna natin ang report sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos sinabing mahirap pang ibiyahe pauwi ng bansa ang mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahirapan pa ngayon ang pagbiyahe pauwi sa bansa ng mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Middle East. Sa press briefing dito sa kanyang tiniyak ng Pangulo, nagagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para maiuwi ang mga Pilipinong ipit sa kaguluhan pero nananawagan ng umuwi ng bansa. Batay sa datos ng gobyerno, nasa 1,416 na ang mga Pilipinong humihirit ng repatriation mula sa Israel, Jordan, Bahrain, Dubai at Abu Dhabi. Kabilang daw dito ang mga Pilipino OFW na tapos na ang kontrata at mga Pilipinong nakatira sa mga danger areas pero hindi pa makauwi dahil sa mga peg flights at saradong paliparan. Pinayuhan naman ng Pangulo ang mga Pilipino sa gitnang silangan na maghanap at manatili sa ligtas na lugar, umiwas sa mga lugar na nasa sentro ng panganib at makinig sa utos at payo ng mga kinaukulan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Las, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Damantala, dumako tayo sa Senado.
Senator Escudero, may panawagan sa local energy player at sa DTI sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Alamin natin ang detalye mula kay Celi Ortega Bueno. Celi. Umapila si Senator Chis Escudero sa local industry players sa energy sector at sa pribadong sektor na makipagtulungan sa ginagawang akbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng lumalalang tensyon sa Middle East sa supply ng langis sa bansa. Ang kay Ehersito, bagamat nag-ooperate ang mga negosyo ang mga oil company alinsunod sa merkado, pero sa panahon niya ng extraordinary global condition, dapat magkaroon ng mga negosyante ng sense of public duty at social responsibility para maiwasan ang labis na pahirap sa ating mga kababayan at sa mga industriya. Nanawagan din Senator Chis Escudero sa Department of Trade and Industry na maghanda ng calibrated price monitoring mechanism at kung kinakailang patupad ng temporary price caps sa mga pangunahing bilihin oras na sumipa ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Dapat anya na handa ang gobyerno paano maibsan ang epekto sa mga consumer lalo na sa mga low-income families dahil sila ang pinaka-maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produkto. Hinimok din ni Escudero ang ating pamahalaan na manatiling may masusing koordinasyon sa international partner at patuloy na suriin ang peligrong hatid ng tensyon sa Middle East at makaaksyon sa epekto nito sa ruta ng shipping, sa supply chain at sa pandaigdig ang presyo ng mga kalakal o bilihin. Mahalaga din anya na may transparent at regular na komunikasyon ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Energy at DTI. Ito para makapagbigay sila ng klarong advisory, updated assessment at early warning sa publiko at sa mga negosyo para maiwasan ang panic-driven behavior sa merkado. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Seri. Samantala mula kay Seri, dumako tayo kay Jen Patrolia. Reklamong unjust vexation at cyber libel isinampa laban po sa vlogger na si Norman Mangusin. Kasong cyber libel, inihanda na po. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Sampa ng reklamong unjust vexation si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan laban sa vlogger na si Norman Mangusin, kilala rin bilang Francis Leo Marcos sa Quezon City Hall of Justice ngayong araw. Ayon kay Commissioner Calinisan, ginamit umano ni Mangusin ang impluwensya sa maling paraan na nadamay pang ilang ahensya ng gobyerno at mga ordinaryong Pilipino, pati na ang mga OFW na na-scam. Sa Webes o Biyernes naman, inaasahang magsasampa ng kasong cyber libel si Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Tacanelao laban sa nasabing vlogger, kaugnay ng video na inilabas nito sa social media laban sa ahensya. Sa ngayon, revoke na ang driver's license ng vlogger. Gayunman, may hawak umanong ebidensya ang ahensya na nagmamaneho pa rin ito kahit pasuna o nag-expire na ang kanyang lisensya. Isinailalim na rin sa alert status ang isa sa mga sasakyan nito habang sinusuri naman ang ilan pang kotse ni Mangusin matapos mapag-alaman na ilan sa mga ito ay nakapangal kay Francis Leo Marcos na siyang alias nito. Tiniyak naman ng dalawang government official na pananagutin nila si Mangusin upang mapagbayaran at mapagsisihan ang kanyang ginawa sa mga biktima. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. At sumapit na po tayo sa takdang oras ng ating pasamantalang pag-iwalay ngayong araw na ng Martes. Patama ko tayong pagkakamali ay parte ng buhay kung hindi ka magkakamali. At susunod na po, at hindi ka matututo, at kung hindi ka matututo, hindi ka mababago. Ayan, next program natin, Showbiz na Showbiz, with Anton. Sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingko ng tama. Adios! Hasta mañana!